Konektado kayo sa PBS Radyo ng Bayan, tumpak na oras sa buong Pilipinas, alas 8:08 ng umaga. Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. TNT Explosivo. 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 Paano ko kaya mapaghahandaan ng pagtaas-baba ng mga presyo ng mga bilihin? May nagbibigay ba ng training para sa mga kagaya kung nais magkaroon ng panibagong kasanayan sa trabaho? Hala, tama kayang singil sa akin ng tindero? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagnenegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa programang TNT. Okay, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Morillo. At syempre, kasama ko pa rin ang aking partner. Walang iba kundi si Miss Tess Ramirez. Hi, Tess! Hello, Ma'am Thelma. Thank God it's Friday. Ha? Inspired kayo, ma'am. Ako? Dapat everyday inspired, di ba? Yes. Para ganahan ka magtrabaho. Anyway, thank God it's Friday kasi pag Friday, TNT Day. Correct. Alas 9 po na umaga dito sa himpilang DZRB Radyo na Bayan 738 kHz. Na mapapakinggan din po sa aming sister station ang DWBR FM Business Radio 104.3. Ayan, megahertz. Okay. Marami na naman tayong pag-uusapan, Tess. As usual, punong-puno tayo. Siyempre, bilang, kasi sa Lunes nga ay Chinese New Year na. Chinese New Year. Yes. At ang tayo nakikiisa sa ating mga kababayan sa pagbati sa ating mga Chinoy brothers ng isang Happy Chinese New Year. Kung Hei Fat Chai. Kung Hei Fat Chai. So, maganda siguro malaman natin ano ba yung dapat asahan sa pagpasok ng Year of the Blackwater Dragon. Ayan. Kaya nga marami yung kumukonsulta na eh. Ganun ba? Naniniwala ka ba doon? Ako, personally, hindi ako nag-ano sa kanila eh. Hindi ko binabase doon yung kapalaran ko. Miss Thelma, mahirap na eh. Baka kanino mamaya, mo binabase? Baka mamaya ma-depress lang ako kapag medyo negative yung ano, di ba? Hindi, yung mga ganyan naman, kay Chinese New Year, kay ano pang hula yan, ang ano talaga, yung pananalig sa Diyos. Yes. Diba? Itong mga ganito eh, parang katuwaan lang naman to, kaya yung guide. Diba? So, huwag nating seryosohin. Seryosohin ang pagtatrabaho, yung pagiging maagap, masipag, at saka ano pa ba? Walang kapalit yung hard work. Masikap, oo, yun. Diba? Mapagtiis, ika nga. Pero Miss Thelma, yung ilang mga negosyante talagang hindi nila maihiwalay sa kanilang buhay. Yung paniniwala dyan eh. Dun sa sinasabi ng mga manghuhula. Well, hindi mo yung kanilang papasuking negosyo, halimbawa for the year 2012, kinukonsulta pa nila yun eh. Kung ano yung magandang... Yung feng shui, diba? Feng shui. Yun. Kasi wala namang ano talaga doon. It's just a harmonizing nature and, di ba, yung tao. Yes. Di ba? Para hindi salungat. Para maganda yung aura. Ayun. Yan. Anyway, meron tayong makakausap mamaya, yung isang Chinese astrologer, si Mr. Tony Suvega.
So, malalaman Tama yan. natin. Ano ba yung mga magagandang negosyo na pwede nating pasukin sa Year of the Dragon? Iba't ibang segments pa rin po yung inyong mapapakinggan. Meron ding pa-contest ha. Ito po yung TNT o Tanong sa Tao. Na dyan ay nagkakaloob na pa-premyo. Courtesy of ano po ba? DOT pa rin? Ngayon. DOT yung ating benefactor. Doon sa mga gustong mag-join ha, pwede kayo mamaya i-anong sa amin yung cellphone number kung saan pwede kayo mag-text. At yung sa amin yung mga sagot. At syempre, huwag niyo kalilimutan yung inyong mga pangalan, diba? At address. Pag-uusapan din natin ngayon, Tess, yung mga product testing issues. Kasi iba nating mga kababayan, hindi nila alam, meron silang mga produkto, gusto nilang ipatest. Gaano ba katagal ang testing, at saka magkano ibabayad, ano yung proseso, yung mga ganong katanungan ba? Yung importance ng testing, diba? Oo. So, mamaya makakausap natin si Mr. Gerardo Maglalang ng Testing Center ng Bureau of Product Standards. Okay. At speaking of produkto, marami kasi yung nagwo-worry ngayon kasi 'di ba sunod-sunod halos yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At sabi nila yung ating yung presyo ng basic commodities, baka yun ang gawing Alam mo, pinaliwanag niyan tumaas. ng DA. Sabi ni Asek Salakbo. At saka maging si Secretary Domingo pala, pinaliwanag na yan na hindi maaaring gamitin yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pagtaas ng basic commodities, prices ng basic goods. Kasi unang-una, napakaliit lang nung epekto niyan. Kinompute na nila yan kumbaga, wala pa yatang 2 centavos. So, dapat, kung mag-aano sila, hindi sila lalampas sa 2 pesos. Meron pa rin SRP, Miss Telma, di ba? Ay, oo. Meron yung SRP. By the way, mamaya, tatanungin natin kung ano ba yung mga SRP. Kasi minomonitor ang mga prices, So, tatanungin natin din mamaya yung kung ano yung mga SRP ng basic goods para sa ating for the guidance of our public consumers. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at ang una nating makakapanayam, walang iba kundi si Mr. Tony Suvega, isang Chinese astrologer, feng shui expert, aura corrector, ano ba itong mga to? Numerology, psychic healer, at lahat na. Ang dami Ayan. Pinakayaw na yata. Oo. So, pag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga swerteng signs at swerteng negosyo para sa taon ng Black Water Dragon. Yes. Magandang umaga, Mr. Suvega. Magandang umaga rin. Opo. Sa mga tagapakinig ninyo. Yes, and welcome to the show TNT. Thank you po sa oras ninyo. Okay. Oo. Tuloy-tuloy na po tayo. Ano po ba ang dapat nating asahan ngayong pagpasok ng Black Water Dragon? Ano po yung significance ng Black Water? Actually, hindi siya black. Hindi ba black? It's blue. Oh, okay. Yun na nga pinagtatalunan nila yun Kasi yung blue, yun yung lalaki. Na tubig. Yung black, yun yung babae na tubig. Oh. Magkaiba yun, no? Next year is black snake. Yun. Next year is black. Next year is black snake. Black snake. Black snake. Yes. So, babaeng snake. Yes. So, ngayon, lalaking dragon. Lalaking dragon na tubig ang ano niya. Lalaking tubig na dragon. Blue water dragon. Yes. Okay. So, please explain po, ano po ba yung significance ng blue at saka yung water na dragon? Okay, kasi blue siya ang mamamayag pag lalaki. So, ibig sabihin, in comparison to the genders, mas maraming lalaki na magkakapera. Ay! Dragon ay aspeto ng pera, kagaya rin ng snake.
Okay. So, yun. O paano po yung mga babae? Ibig sabihin ba, ay mawawalan ba kami ng pera o hindi magkakapera? Hindi naman gano'n. Ngayong taon? Parang kung mangyayari, si lalaki, bibigyan ng pera si babae. Ay, Ayun ganon. naman pala. Ganon. Okay. Very good. Okay, so nabanggit ninyo yung pera. Ano po ba ang mga magandang negosyo na pasukin sa Year of the Blue Water Dragon? Pinakaswerte kasi yung mga rabbit. At sa form niya, sa anyo niyan, siya ay soft food. Ang Okay. soft food sa industriya, siya yung mga pagkain, mga butil, grains, Grains. bigas, mais, at lahat ng tela at kaurian nito, mga RTW apparel, Aha. kasama na ang herbs, mga herbal plants, at saka mga herbal medicine. Yun. I Yun ang pinakamapatok. So, grains, katulad ng mga mais, tsaka Yes, bigas, Yes, yes. textile, RTW, tsaka yung mga... Saka mga gulay, prutas. Tama yun. so, agribusiness. Yes, agri. Yes, correct. Oo. Saka ang period of time, we started 2004, magtatapos ng 2024, nasa period 8 tayo. Ang period 8 na yan ay bundok. Sa Chinese yan yung Ken. So, ibig sabihin din, hindi lang yung nabanggit na industriya, kung hindi lahat pa rin ng construction, high-rise buildings, condominiums, at lahat-lahat ng pagpapatayo nito. Yung bawa, subdivision, mga ganon. Okay. So, real estate. Ibig sabihin, real estate. Yeah, real estate, all about earth, kagaya ng semento, marble, bricks, sand, gano'n. Pero sinasabi rin po, Mr. Tony, na maari daw na makaranas ang Pilipinas ng mas maraming kalamidad din eh. Kasi actually, ang Southeast sector, ito ay hardwood, no? Kasama tayo ron. So, ang Southeast sector, yan din yung Southeast Asian nation. So, kung ikukumpara natin is ganito. The water does not like, the wood, the dragon itself, the dragon does not like the water. So, merong epekto to na wax. Merong epekto to na scattering. In Meron conflict silang sila, conflict. There is some conflict. And also, the water erodes the mountain. Merong eroding. So, hindi lang yun ang magiging, ang magiging resulta. Kung hindi, meron nga silang tatlong in conflict. Yung Kenwa Mountain, yung Hardwood Dragon, at saka itong, yung tubig. Meron silang in conflict meron silang clash. So, hindi lang dapat maghanda ang Pilipinas, kundi ang kabuuan ng Southeast Asian nation na magsimula silang gumawa na ngayon how to protect, yung tawag nila, yung parang disaster, ano yung tawag nila ron? Yung control, yung pag-control Disaster nito. preparedness. Yun, yes. Ayun. Yan ang kulang na kulang sa atin, disaster preparedness. Oo, yan. So, Kasi Mr. Tony, maraming tubig ngayon. sabi nyo kanina, mas magandang mag-venture dun sa real estate business. Pero pag ganyan, paano ho yun? Baka naman magresulta dun sa pagkawasak Hindi naman sinabi na mayroong problema sa construction industry. Kung hindi, tingnan nila kung saan nila ipuposisyon yung itinatayo nila. Halimbawa, kamukha nun, mayroong erosion of the mountain. Kagaya nun, halimbawa, alam nga naman magtayo ka ng isang building na mayroong problema sa lupa. So, the engineers know about it. Yung mga inhinyero natin, alam nila yan. Yung ating gustong pagtuunan this year, tourism, nakikita nyo ba na lalago ang industriya ng turismo? Kasi ang mga kasagutan natin o na kagaya namin ay laging nakabase sa Losho Grid. Yan yung Annual Flying Star Compass. Okay. Sa Annual Flying Star Compass, star number 7 is falling on the northwest. Yan yung travel aspect. Travel aspect ng turismo ay lalago. Pero may problema sa mga kaurian ng bakal. Halimbawa, aeroplano, motor, o sasakyang panlupa dahil may violent star. Yung 7 na yun, violent star yun eh. So, double check sa mga drivers ito, sa piloto, at sa paggamit ng mga sasakyan.
Pero ang paglago ng turismo ay nandun pa rin. Nandun pa rin siya. Oo. So, ibig sabihin, marami kayong nakikita na mga plane crash, mga ganun ba? May mga ganung aspeto kasi nga, yung Northwest, yan yung apektado ng violent fire. Oo. At yan ay bakal, pwedeng pagpatay sa mga tatay. Kasi yung Northwest tatay yun eh. Nako. So, unang mag-iingat talaga yung tatay. Kasi ang tatay, merong violent fire. I see. Okay. Nakakatakot naman. Oo nga. Hindi nakakatakot. That's a reality. Oh. Kasi kamukha last year. Meron pang pangontra. Ibig sabihin, ano yung remedy ho? Ang pinaka-remedyo nito ay yung seguridad ng tatay. Pangalawa, yung pagbawas ng ng emosyon niya. O yung pagtatalo sa, halimbawa, kung nasa negosyo siya, yung mga competitors niya, tingnan niya yung kung secured siya. Kasi for a time, halimbawa, nung isang araw, merong nag-alay doon sa isang Buddhist temple, and hindi ko lang mababanggit yung pangalan niya, pero dapat talaga na maglagay siya ng bodyguards niya. Dahil may mga, may mga bagong, mga businessmen. Kagaya na, pwedeng patayin yung na yan dahil, sila, umuulat sila sa negosyo nila diba? Ganun yun. Pero depende rin ho ba yan sa kung anong sign nung tatay? Especially the dog born and the pig born. Sila yung pinaka-apektado ng star. Dog and pig? Yes. Oh, sabi nila yung pig ho ay may heaven's luck this year. Totoo po ba yun? Yes and no. Nasa 50-50 lang yung mga pig. 50-50. Okay. Hindi naman talaga malas ang pig, no? Nakagaya ng dog. Pero kaya ko sinabing 50-50, kasama sa kasi siya dun sa dun sa violent star. Okay. Pero the money luck is still there. Ayun. Okay, kung sa larangan po ng negosyo ay suswertehin po yung mga ipinanganak under the year of the rabbit. How about yung ibang mga signs po? Rooster, swerte din? Rooster sa kanila, nasa kanila yung mountain power. Ibig sabihin, nasa kanila yung promotion star, nasa kanila yung pag-angat sa negosyo o hanap buhay nila. O kung ang mga rooster borns na ito ay nasa industriya sila ng construction, in sila ngayon. Oo, go sila. Tapos, yung iba pang zodiac signs like the horse, ang mararanasan lang ni horse ay yung mga tawag namin weighty. Yung weighty, yung nagsimula ka tapos, kailangan tapusin mo yun thoroughly. Kailangan tapusin mo kasi nandun nga yung weighty star. Racing? Ano ba? Weighty. Yung parang nauudlot ang construction, halimbawa, nauudlot yung mga proyekto niya. So, dapat tapusin. Tapusin niya. Hindi yung puro umpisa. Oo, purong tulong. Tapos, pinag-usapan natin lucky, no? Lucky. Pinaka-lucky is, although some kung to express are telling na malas ang mga ox. Kasi, hindi naman talaga siya incompatible with the dragon. But this time, nasa kanila yung fame and fortune star. So, hindi lang sila rin kagaya ng mga rabbit na merong windfall o swerte ka sa pera, sila rin ay merong magandang posisyon sa taong ito. The same true with the tigers. Marami silang, hindi lang sa pera yung fame and fortune star, pwedeng they will rise to power. Or pobre sila ngayon, and then bago matapos ang dragon, ang dami-dami nilang kabuhayan. Ganun. Wow. Okay. So, alam na natin alin yung mga swerte. Opo. Ay, yung dragon, ako, Year of the Dragon ako Ay? Ang dragon kasi, depende yon kung anong zodiac signs mo. Kasi if you were born 1964, Leo po. Leo ka. Tapos, you were born in 1964, meron silang violent star. So, medyo kalmado lang sila dapat. Tapos, yun namang pinanganak ng 1976 na dragon, isa sila sa pinakamaswerte kasi meron silang fire form. Yes. Oo. May Tapos fire yung pinanganak, may fire form sila. Merong apoy. Kasi apoy will be scarce. Yung influensya ng apoy or fire power will be almost likely parang mababawasan siya. May swerte pala ako ngayong taon. Ako, kailangan dumikit ako sa iyo. Yung mga pinanganak ng 1952 na dragon are maswerte. Both male and female. And also, yung born 1988, sila rin ay merong, kasi may mga mingkwan na 3 yan Kaya sinasabi kong maswerte,
yung lingua or yung life origin tree means the rabbit. So may rabbit form sila. Kaya maswerte rin sila pagdating sa hanap buhay. And most likely, ang mga dragon, especially the 1988, 1976, 1952, kung mga single pa sila ngayon, most likely, sila ay makakapag-asawa ng mayaman. Single ka ba, Tess? Yes. Naku, makakapag-asawa ka daw mayaman. Teka muna, ito po, yung rap. Yan ang sign ng ating Pangulong Aquino. Tsaka si Director Tito Cruz. Director Tito Cruz. At maging si Chief Justice Corona. Tatlo silang rat. Oo nga eh. Pero kasi si kapatid din si Enrile. Pati ba si Senate President Enrile? Yes, he was born rat. Okay. Kaya lang sila, magkakaiba sila ng fate din, kagaya ng dragon. Ang rat kasi, nasa kanila ang illness star. So, merong pagkakasakit. Illness po, illness? Illness, sakit. Sakit, okay. Merong sakit, no? Ang presidente natin kasi, meron siyang life origin na 4. So, meron rin siyang dragon form. Kailangan, metal siya. So, kung tanungin natin yung pagkakasakit niya, most likely mga mild lang na mga sakit. Pero si Justice Corona, mag-iingat siya lalo na sa liver, sa gallbladder. Saka huwag magpapagutom. Huwag magpapagutom. Oo, pero yun din, kasi meron tinatawag na star number 2 nga, and pag nirelate namin yun nga yung illness star. Pero at the same time, sa I Ching, it means there is unity. There is union. Ito rin, halimbawa, nagkagalit yung isa sa isa, yung rat most likely will be preserved. Ibig sabihin, maaaring hindi makatulan si Justice Corona. Pwedeng gano'n ang ibig sabihin. Okay. Si Director Tito Cruz kaya anong year? Mabubuko yung Pero may aspeto rin na suswertehan din sila. Halimbawa sa negosyo at sa iba pang aspect ng life. Alin, yung rat? Opo. Sa aspeto ng hanap buhay yan, mahusay pa rin ang rat. Kasi yung water form na sinasabi natin, yan ay forma o kaanyuan ng daga. So, definitely, kung aayusin talaga natin yung record, yung pumapasok ay halfway. Meron siyang dragon at meron rin siyang daga. Yun ang pumapasok. I see. Yung, alam mo kung sino ang famous na rooster, Tess? Sino? Secretary Marojas. Yes. He was born 1957. Oo. Sino pa ba? At si Marojas, siya ay merong tinatawag namin na tuwe-tuwe. Gwe-gwe, ano yun? Ibig sabihin nun, there is joy, there is pagsasaya, masaya siya. Yan, no? Sa panahon ito, since nasa kanila ang mountain power, ibig sabihin yan, aarangkada ang ex-senator. Ayun. Kwe-kwe yung tawag. Tuwe-tuwe. Kwe-kwe. Oo. Si ano naman po, Vice President Binay. Iyan ang isa sa pinakamaswerteng zodiac. Siya ay pinanganak siya na metal snake. No? Metal snake? Maswerteng ngayon ang ating Vice President. Maswerte yan. Okay. Okay, si Director Tito Cruz daw po, 1960, Year of the Rat. Babae siya, lalaki? Lalaki po. Lalaki siya. Parehas lang sila ni Noynoy, mag-iingat siya sa sakit. Pero most likely, kailangan lang niyang magbiyahe to northward or the nearest point is Hong Kong and China. Magbiyahe lang sila doon and the chong o yung malas ay mababawasan o mawawala. Ayun. Wow, sama kami ha. Sasama kami sa Hong Kong ha. Ano pa ba? Sa kabuuan po, ano ho ang nakikita ninyo para po sa ating bayan, sa Pilipinas? Ito pong mga kaguluhan ngayon sa politika, sa ating ekonomiya, tataas po ba? Mag-grow o ano po? Kasi sa comparison, yung nga tayong Southeast Asians at saka yung sector nito ay apektado sa kabuuan ng taon. Pero ang kainaman naman, merong Noble Star number 8. Ibig sabihin, net preservation pa rin. Mahuhold ng Star number 8 na ito, yung Taisui ang tawag namin, yung Grand Duke of Jupiter. Ang ano lang nito ay yung bangge mali, i-rectify.
So kung may mali sa sistema, maaaring inside the community or the society or the government itself, merong pagsasaayos sila. Aayusin nila. Halimbawa, yung in conflict with the executive, judiciary, and legislative na section ng gobyerno. Branches of government. Oo. Yun, sila, merong tinatawag na P. Yung P, yung union. They will unite, they will conform, they will have a truce to kung ano ang tama nilang gawin sa isang sistema. Ganun. Okay. So, ibig sabihin ay, pag sinasabi ninyo magkakaroon ng unity, ibig sabihin ba, mawawala lang talaga si Chief Justice Corona at ang mailalagay dyan ay isang kasama na ng ating executive at legislative? Hindi mangyayari yun. Hindi po. Hindi, kasi God Himself is protecting Corona. Sad to say. Sad to say. Okay, so ano kaya ang correction na mangyayari? Kung hindi gano'n? They will conform. Mag-uusap-usap sila kung ano talagang dapat na diskarte. So... mahirap lang magsalita sa radio. Opo. Ito yun, kung aanin nila si Justice Corona, magkakaroon ng snag, break, and fall. So, ibig sabihin, there will be disunity. Ang panahon ay hindi disunity, there will be unity. I see. Merong unifying factor. Ganun. Pero kayong mga Chinese astrologer, Mr. Tony, nagkakaisa po sa ganyang vibes kay Chief Justice? Actually, hindi. Iba-iba din. Some are experts, some are not. Some just speak for the hell of speaking. Wala silang basihang sa between. Yung between, kaya nga tinawag kang astrologer, you are studying the stars. Ganun. I see. Okay, may isa pa kong request. Pinanganak 1968 1968. Request ni Mr. Alan Rondario. Anong year po kaya daw siya? Earth monkey. At siya ay merong mountain energy. O meron siyang mountain star. Okay. Kasi yung people, tao, lumaan na ending 8, lahat sila merong Shen. Lahat sila may mountain. Ang magiging problema lang nito ay meron siyang argumentative star. Argument star. The monkey and the sheep. Meron silang mga argumentative star. So, ibig sabihin, maaaring kakamuan ng taon, magiging gugnutin siya, kalaaway siya, or siya yung inaaway. Ay, ganun, Alan. Alan, ingat ha. Kakamuan ng panahon niya, meron din siyang swerte sa pera. Kasi, compatible siya sa dragon eh. I see. Yun ang mahalaga, swerte sa pera. Okay. So, marami pa tayong itatanong kay Mr. Suvega para po doon sa gustong magpakonsulta sa kanya. Ang kanya pong Clinica Theosophica, pwede po ninyong tawagan sa 365-9583 o di kaya po magpa-appointment kayo sa 0905-299 kulang ito 216? 8. Ayun. 0905-299-2168. Ayan. So, sandali lang po, Mr. Suvega. Wag muna kayo alis. Okay. Kami lang po ay magpapakilala ng aming himpilan. Okay. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas.
Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Ayub, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoo, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa TNT. Explosivo, explosivo, explosivo. Yes, welcome back to TNT. Kasama pa rin ninyo, Thelma Dumpit Murillo. At Tess Ramirez, alas 8:39 na po ang ating oras. Ang bilis ng oras. Napakabilis talaga, lalo na when you're having fun. Yes. It's more fun. It's more fun in Radyo ng Bayan. Radyo ng Bayan at sa DWBR na ngayon ay napapakinggan din ang TNT. That's right. Okay, yung mga ulitin lang natin yung number ng ating Chinese astrologer kanina, si Mr. Tony Suvega. Ang kanya pong contact numbers, 365-9583 at cellphone 0905-299-2168. So, kung gusto nyo magpakonsulta sa kanya, tawagan nyo na po. Medyo okay naman yung kanyang basa sa magiging katayuan o kalagayan ng ating ekonomiya sa taong ito, ano? Pangkalahatan, mukhang okay naman. In general, okay naman. Pero may sinasabi kahapon, Ms. Thelma, yung DOTC, sabi nila, lalago yung business process outsourcing industry dito sa ating bansa. Actually, yung BPO, yan ang isa sa mga pinagkakakitaan natin sa service exports ang tawag dyan. Yan ang category nila, service exports. In fact, gusto nating palakasin yan kasi yung ating export receipts, 20% lang yata nanggagaling dyan eh. Kung yung ating merchandise exports for 2012, medyo mahina, dapat bumawi tayo from the service exports. So ating makakapiling sa oras na ito, walang iba kung hindi ang Executive Director ng BPAP. Ito yung Business Processing Association of the Philippines. So walang iba kundi si Mr. Martin Crisostomo. Good morning, Martin. Good morning, Director Thelma. Good morning po sa mga listeners ng TNT. Itong si Martin, hindi mo na itatanong test. Dati rin natin kasamahan ito sa media eh. Tapos napunta sa Malacanang yan. So nakapaglingkod na sa gobyerno, sabi niya, tapos na ako. Kikita naman ako ngayon. Di ba, Martin? Serbisyo publiko pa rin eh. Hindi naman sa ganon. Ano lang, career move lang. Anyway, kaya ka namin tinawagan. Ano ba yung reaction ng BPAP dito sa proposed bill sa US Congress kung saan ay, ano ang tawag doon? Sa bill na yon, call center... Call Center and Consumers Protection Bill. 396 ng Estados Unidos, no? Oo. Call Center Workers Protection Act. Yes, that's right.
Ito ay inihain ni Congressman Tim Bishop ng 1st District of New York. Yung ba That's yung tinutukoy, no? Oo, that's right. That's the one. Ngayon, Telma at sa inyong makikinig, ay kami po we're closely monitoring kung anong mga developments pa dito. Ang status nito ngayon, nasa committee level ng kanilang kongreso. So alam naman natin na mahabang proseso ang paggawa ng isang batas. Hindi natin ito ipinapawalang bahala, pero sa ngayon ay medyo sa early stages at pakikinggan natin kung anong magiging diskusyon at mga magiging deliberasyon ukol sa panukalang batas na ito. Samantala, patuloy naman tayo na magpupursige upang ipalaguin ang ating industriya. Sa ngayon, alam mo, Telma, itong 2011, nagtapos tayo ng may kita tayo na $13 billion, no? Mahigit pa doon. Yes. Tayo lumago pa to ng $2 billion mula nung 2010. So translates to about 20% growth. Okay. At hindi lang yan, mas higit pa dyan, mas importante, noong 2011, nakapagbigay tayo ng mahigit sa 100,000 trabaho sa ating mga kababayan. So from 530,000 full-time workers in 2010 ay nag-increase tayo ngayon sa 640,000 full-time employees. Full-time? Oo, hindi pa natin binibilang po yung ating multiplier o kaya yung trickle-down effect. Hindi pa natin binibilang yung mga security guard, yung mga janitor, yung mga attendant po sa mga 24/7 na fast food chain na mga call center locations na ito. So yan po ay about to translate more or less nasa 1 million workers po as under this industry. That's why nga ang gusto natin palakasin yung service exports natin, Martin. Paano ba natin ito gagawin? Ano ba yung ating value added as against our competitors? Sa ngayon where we're at, kinagagalak kong banggitin na nakuha na natin ang number 1 spot o number 1 na tayo sa buong mundo sa larangan ng call center o voice services. Natalo na po natin ng India noong pang 2010, naungso natin sila dahil nga sinasabi ng iba na magaling raw ang accent ng isang Filipino call center professional. Pero higit pa riyan, lumalabas din na ang findings, ang feedback ng kliyente ay mas pasensyosa o mas magalang o in general mas mabait ang isang call center professional na Pinoy. So Mr. Martin, sang-ayon po kayo doon sa yun nga sinabi ng DOTC na lalago ho ang BPO industry dito sa bansa natin dahil diyan. At hindi ho tayo maapektuhan. Hindi ho tayo maapektuhan doon sa panukalang batas na nagbabawal nga sa mga US companies na mag-outsource ng operasyon nila. Ganito po ang stand po namin ay ito po isang panukala at nais po natin na umaasa tayo na yung mga kumpanya na nakinabang o nag-benefit sa pamamagitan ng outsourcing, lumago ang kanilang kumpanya, ay sila mismo po ang magiging bosses natin doon. Ang mga American companies na ito. Yes. Dahil nga sabi ko nga kanina, ito isang panukala pa lang, napakaaga pa. At babantayan natin ito ng gusto, hindi natin papabayaan talaga itong kung hanggat maaari hindi natin palulusot din ito. Dahil nga napakalaki ng naibibigay ng industriya na ito sa ekonomiya ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas, kundi rin sa mga ibang bansa katulad ng US. Kaya itong panukala na ito, sinasabi kung sakali lang na maipasa daw ay makakaapekto, I think we still have to do the math o bibilangin pa natin ang pros and cons ito. Baka sakaling at the end of the day ay mas mura pa rin nga ang mag-outsource at mas efficient ang mag-outsource sa Pilipinas. That's right. In the end, it's really a business decision of the company. At hindi yan mapipigilan ng anumang batas, hindi po ba? Tama po kayo. At the end of the day, it's the global market forces. Ang outsourcing po ay punsod po talaga ng paglakas po ng internet Yan po ang punot dulo nito. And yan pong paglago niyan is all part of globalization. And we think the global market forces, siya po ang magdidikta kung ano po ang magiging behavior ng merkado. So
having tackled global market forces, according to analysts, mga international analysts, ang global demand for outsourcing will multiply by 2.5 times from now. Right now, nasa 125 billion po ang demand, $125 billion ang demand sa buong mundo. At inaasahan by 2016 ay lalaki pa ito sa mga 250 billion US dollars. Sana nga. At sana po hindi rin mangyari, Mr. Martin, yung pinangangambahan ng ilan na posibleng malusaw yung mga call centers. So, diba? Ay, hindi, sa panukalang batas na yan. Tayo magmangamba. Hindi po sa ganun. Sabi ko, unang-una, babantayan po natin ito ng maigi at tayo po ay aasa talaga na yung, dahil marami naman po talaga lumagong kumpanya, especially sa Estados Unidos, which holds 70% of our client base, na talagang, di ba, nagkaroon din sila ng financial crisis. Nakasurvive sila. Ito ay isang means of survival, no? Noong panahon na yon. At ngayon, ang outsourcing hindi na po cost-cutting o means of survival. It is now part of the business model. Ano ba ibig sabihin nun? Pag ikay nagpaplano na magtayo ng isang kumpanya na offshore o sa isang bansa katulad ng Estados Unidos, kailangan mong i-input sa iyong operations. Kung hindi mo core business ang isang bagay, siguro yung customer service o yung IT o yung finance accounting, mas mura na ngayon kung i-outsource mo. Mas efficient na ngayon kung i-outsource mo dahil nandiyan na po ang miracle of internet. Oo, that's right. So, wait a minute. Sino pa ba yung ating ibang major markets other than the US? Hindi lang po Estados Unidos, although again, I'm saying that they are holding the lion's share of the market. Pero po andyan po ang United Kingdom at isang English-speaking country po yan. No? At dyan, ngayon siguro mga more or less mga 10 to 12% ang client base natin sa United Kingdom at English-speaking din po sila. So yung voice component malaki din. At what about Australia? Pati yung non-voice kung tawagin, yung finance services, yung encoding, medical transcription, medical information management, kasama na po nandiyan na po ang legal at engineering. Hindi, gusto ko rin banggitin na meron nandito na rin po ang animation, pati yung gaming. So, ang laki na po ng sakop nitong outsourcing. Tapos, bukod sa United Kingdom, andyan po ang Australia. At unti-unti na rin po lumalaki ang market share natin doon, nasang 5%. At inaasahan na ang ating client base ay lalago from Australia about 7%. Wow! No? Ang Australia, special. Bakit? Kasi po, di ba, hindi naman po natin itatanggi, kadalasan nagiging challenge yung night work dahil baliktad, no? Nasa kabilang dako ng mundo, gising. That's right. Kasi mo, dapat tutulog ka dito, pero baliktad nga ang oras. Yun ay kailangan mag-adjust tayo. Pero ang Australia, ang time zone niya is only 2 hours. Yeah. That's in right. front of in advance of the Philippines, no? Ibig sabihin nito, yung regular day mo, ang pasok mo alas 10 ng umaga, ang uwi mo alas 8 ng gabi. Iwas traffic ka pa. Oo. So, maganda itong market ng Australia. Mostly, anong ina-outsource nila, Martin? Sa ngayon po, as again, like the UK and the United States, Australia is an English-speaking country. So again, ma-utilize na naman natin yung ating competitive edge sa English proficiency. Isa yon. At unti-unti na rin po tayo nagmamarket ng ibang non-voice services katulad ng finance, accounting. Malaki ata, yung isang malaki rin natin potential sa Australia, yung IT development, no? Yung mga programs dito di-develop. Serbisyo katulad ng healthcare. At kaya, Mr. Martin, patuloy rin yung pagdami, yung mga nagtitrain para maging call center agent. So, sa palagay nyo, dapat nilang ituloy lang yan. Ayan po ang susi talaga ng ating magiging tagumpay sa hinaharap, no, in the future. Dahil nga nababanggit ang global demand ay lalago pa o magdodoble pa in 5 years or in 4 years. Kaya ang sagot dyan ay to supply, to give more talents para yung pagdating ng demand, unahan yan eh. So, ang titignan pa natin ng kliyente, yung availability of talent supply. So, hindi na lang po training ngayon. Tayo po ay kaakibat na po natin, katulang na po natin ang academe. Sa eskwelahan na po, sa level na yon tayo po ay nagko-coordinate na kung pwede,
ay include nila sa kanilang curriculum ang mga courses na makakatulong o makakapag-prepare sa ating mga graduates upang matanggap ng trabaho dito sa BPO industry. Ayan. Okay, so that's good news, Martin. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa aming programa. Maraming salamat din sa oportunidad na binigay niyo sa aming industriya at tabuhay ang inyong programa. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. Morning po. Next time, tanungin natin si Martin, ano ba yung mga available, yung mga naghahanap ng trabaho, ano? Ano yung mga companies na naghahanap ng mga tao para sa call center? Yes. Meron na lamang tayong 7 minutes bago mag-alas 9 ng umaga. Hanggang alas 9 po itong programang TNT na inyo pong napapakinggan sa impilang DZRB, Radyo na Bayan 738 kHz. At sa FM station, yan po ang aming sister station, DWBR 104.3 MHz. Bahagi ng ating programa, ating pong pag-uusapan naman yung mga issue kaugnay ng product testing. Ano ba itong product testing? Ano ba yung proseso ng testing ng mga produkto? Gaano kabilis o katagal ito ginagawa? Yan, lahat po niyan ating pong maririnig ang kasagutan mula sa ating pong guest na si Gerardo Maglalang mula sa Bureau of Product Standards. Good morning, Mr. Maglalang. Good morning po at good morning po sa ating mga tagapakinig. Opo. Unang-una, ano po ang ginagawa ng inyo pong tanggapan? Ganito po, ang aming tanggapan po ay nag-conduct po ng testing ng mga produkto na siya naman pong ginagamit ng ating BPS Makati Head Office para po pagbasihan kung isang produkto po ay i-approve po o hindi. Ano-ano po ang mga produkto na sumasailalim sa inyong testing? Yung pong mga produkto po na nasa merkado, hindi naman po lahat ay kailangan po na ina-approve ng DTI. Actually po sa ngayon ay meron po tayong 85 na produkto na kung saan nire-regulate po ito ng Bureau of Product Standards. Ngayon, sa amin po dito sa testing center, sa ngayon po meron kaming 57 na produkto po na kaya naming i-test. Aha. Pwede po ba kayong magbigay ng example? Ano po yung ilan sa mga inyong tinetest? Ang ilan po sa mga tinetest namin ay yung appliances. Tapos yung po mga wiring devices katulad po ng mga switch, circuit breaker, yun po. I see. At yung po mga outlets. Ngayon sa mga lamps po, yung mga magnetic balas, electronic balas. Kasama rito po, Mr. Maglalang, kasama yung mga imported o puro local lang ang tinetest ninyo? Kasama po yung mga imported. I see. Ganito po, yung po mga produkto po na kailangan i-approve po ng aming opisina, kasama po ang locally manufactured at kasama rin po ang mga imported. Okay. Ngayon, equal po ang treatment natin sa kanila. Kung ano po yung test na nire-require po sa imported, ganun din po sa ating local. Kasi isang standard lamang po ang dapat nating pagbasihan sa bawat produkto. Ngayon, ang proseso po niyan, kapag po kung ang pag-usapan natin ay yung imported, pagdating po ng shipment niyan, ang DTI po ay magdodraw ng sample, representative sample. Hindi po lahat ng shipment itetest po, ano? Okay. Representative sample lamang po ang kukunin namin para po yun ang pagbabasihan namin kung yung buong shipment ay i-approve o hindi. Ngayon, yung representative sample, idadala po sa aming laboratorio para po i-conduct po namin yung testing. And then kapag po tapos na ang testing, mag-i-issue po kami ng test report. Yung po ay ipapadala sa BPS Makati. Sa ngayon po kasi yung laboratory namin nandito po sa Taguig City, sa Bikutan. So ipapadala po namin yung test report sa BPS Makati para po yun yung kanilang i-evaluate whether yung produkto po pasado o hindi. Base po sa ating
Philippine National Standard. Okay. Mr. Maglalang, meron po ba kayong regular testing sa mga toys? Kasi ilang beses pong natuklasan na ito ay may toxic chemicals eh. Sa toys po kasi, ililinawin lang po natin, ganito po, yung pong marami pong klase ng produkto sa merkado. Ngayon po may kanya-kanya po tayo mga departamento kung saan may kanya-kanya pong jurisdiction. Ngayon, kung pagdating po sa mga medicine, pharmaceuticals, ay ano po yan, DOH po yon. Ngayon, sa mga food products, yan po ay magiging under po yan ng DENR. So pagdating po sa mga industrial product, yun po yung pumapasok sa amin tsaka ibang consumer product na hindi po covered ng mga ibang departamento. Kaya yung toys po, sa ngayon po, ang nagre-regulate po niya ng DOH. So, FDA, ang alam ko po, hindi meron po ba? FDA? Food and Drugs Administration. Opo. So under po ng DOH yun, ano? Yes. Sila po ay may mga testing na kinoconduct po sa mga toys. Sa ngayon po dito sa laboratory namin, wala kaming capability na mag-conduct ng test para sa toys. Okay. Isa lang ho, gaano katagal ba ginagawa ang testing? Kasi yung ibang reklamo po, bakit ang bagal ng testing, yung paglabas ng resulta ng testing? Ang normal po na bilis po o yung period po ng testing namin dito, nagre-range po yun ng 3 weeks to 4 weeks. Pero may mga produkto po na napakatagal po talagang tapusin yung testing. Katulad po nung ating mga ilaw, yung compact fluorescent lamps, may requirement po kasi ang standard niya na dapat ang pinaka-minimum life po ng ating compact fluorescent lamps ay dapat ay 6,000 hours. So kung i-convert po natin yan sa buwan, ay nangangulugan po na mga 9 months po ang life dapat ng isang kulang po na 9 months ang isang ilaw. So, kung kukumpletuhin po natin ang testing natin, kailangan po matapos natin yung 9 months bago po namin mailabas yung report. Okay. So anyway, kung meron pong gustong kumontak sa inyo pong opisina, ano po ang number na pwede nilang tawagan, Mr. Maglalang? Pagdating po sa testing, ibibigay ko po yung number. Ang number po namin dito ay 838-8344. Pero ang mga bagay po na katulad ng product approval, kailangan po ay sa BPS Makati office po sila tatawag. At ang number po doon ay 751-4720. Okay, thank you very much. 751-4720 for the product approval. At pag-testing naman, 838. Meron lang po ako idadagdag. Doon po sa testing ng ilaw na nabanggit ko kanina, although mahaba po ang testing namin doon sa live, kasi po isa lamang po yun sa mga pamantayan o criteria ng isang ilaw, yung compact fluorescent lamps na 9 months po yung live. Pero may mga iba pa pong test parameter po na dapat na i-conduct din. Yung pong power input, yung pong lumen, so gaano po ba kaliwanag siya. Saka meron pa pong isa na efficacy, yung pong gaano po katipid o gaano kagastos po yung kinukonsumo ng isang produkto. Liban po yun sa live testing. Kung yung tatlo po na yon, pasado na po yung produkto, binibigyan na po namin ng approval yung mga applicants po namin. Hindi na po namin hintayin muna na matapos yung live testing bago po namin aproban. So wala pong dahilan para po magtagal ang approval namin. Okay. So wala na po kaming oras. Maraming po salamat, Mr. Maglalang. Sa uulitin po. Marami din po salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Hindi na rin natin nabalikan yung ating Chinese astrologer, Oo no? nga, Pati yung ating pa-contest, siguro next na lang. Talaga naman. Kasi napakarami nating gustong i-cover. Iisang oras lang. Siguro next time mag-request tayo kay Director Tito Cruz. Baka pwedeng dagdagan ng 30 minutes. Diba? Anyway, for the meantime, you have a great weekend, everyone. Ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo. Muli po tayo magkarinigan next Friday. Okay. Ako po naman si Tess Ramirez. Thank you kay Marela Jem Castro at sa iba pa nating nakatuwang. Ang tumpak na oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Radyo ng Bayan Network.